Hello guys, so good evening. Ito, meron naman tayo dito Epson L3110. Alright, so this video is applicable also in Epson L3210, 5190, 3150, yan, 35. So lahat ng Epson with 4-digit L series, ano po, 3110, 3210, 5190, yan, 3250. So, applicable to. So, ano ba yung problema ng printer na to? Power on natin. Right. Power on. Right. So, wala namang problema. Wala naman problema yung printer. Ayun o. Sige nga, create nga tayo ng output. Ito, photocopy nga tayo. Ano yung problema nito? Sige, lagyan natin ng bond paper. Ayusin natin. Then, let's create an output colored. Yun, kinain lang yung bond paper. Oh. Then, error na. Yun, error na siya. Kinain lang yung bond paper, then error na. Power up. So, yun yung ata yung problema ni customer. Ano? Sige nga. Troubleshoot tayo. Tanggalin natin yung dalawang tornilyo dito. Sa ilalim. So, yun. Don't forget to unplug. So, don't forget to unplug. Let's see. Oops. Kinain lang siya, guys. Ayan, kinain lang yung bond paper. Yan, bago pa yung printer. Tingnan nyo. Paano ko nasabing bago pa? Hindi pa siya masyadong lamo yung So, na-stock lang daw tong printer na to. Bago pa, pero parang ginat-ngat na ng ipis. May ginat-ngat ng ipis. Parang amoy ipis kasi. So, yan. Feeling ko na stock to. Stock talaga to. As in totally stock. Yan hanggang dyan lang yung bond paper. Sige. Ano ba yung magagawa natin dyan? So, ibig sabihin, nag-paper jam na siya, guys. Paper jam. Yan. Power on ulit. Nga natin yung camera natin. Yan. I-higher up nga natin. Power on. Tingnan natin ano yung mangyayari sa head. Yan, palagi kong pinapakiramdaman, guys, yung kanyang head. Tinitingnan ko yung movement niyan. Ayun parang nag-jump siya dito Ayun. Nilalabas na ng konti yung bond paper. Ayun, ilabas na yung bond paper. Good. Yun. Pansinin nyo yung head. Yun. Bumalik. Tingnan natin. Oops, error. Ayan, error. So, naka-steady. Orange light, then steady power button. Ito kapag ganito, kasi since galing siya sa error, previous error, sa paper jam error, power up nyo lang. And power on, tingnan natin kung naka-recover na siya sa previous error niya. Ayun, okay na. Pero nakakaproblema siya sa yan.
Sige nga. Create ulit tayo ng output. Black and white. Yan o, kinain. Nag-create ng output. Ayun. Black and white. Okay naman siya. Yan, may mga lines lang. Ano, may mga lines. Sige, ulitin natin. Bakit ba siya nag-paper jam kanina? Yan. Colored. Nagpe-paper jam siya sa colored. Okay na guys. Ayun. Kala ko okay na. Ayan, may problema pa rin yung kanyang output, oh. Hindi niya nakuha yung perfect color. So, eto na. Paper jam siya, guys, oh. Paper jam. Blinking siya. Kita ba yan, oh? Blinking. So, paper jam. The main problem nito is paper jam, ano. So, kanina, sa, nag-copy tayo, photocopy tayo sa black. So, tuloy-tuloy kasi mabilis yung process. Pero kapag sa colored, ito nagpi-paper jam siya. Ibig sabihin yan, mayroon yung problema guys. Nagja-jump. Ito yung napansin ko kanina. Power off natin ha. Power off. Then power on natin. Yan. Itutok ko lang siya dito. Pansinin nyo. So gagalaw yan. Pa-power on ko muna. Power on. Pansinin nyo yung head. Yan. Pansinin nyo yung head. Yung galaw niya. Bakal, diba? Yun, oh. Parang nag-jump siya dito, oh. Yan, nilabas niya yung bond paper. Yun. And error ulit. Error ulit siya, guys. So, magre-recover ulit yan kasi, yan, nag-orange ulit siya. Power off. Ino-troubleshoot natin ha, power on. Pansinin ulit natin yung galawan ng head. Yun, okay na naman. So, ibig sabihin, pag nagpiprint, nagpi-paper jam siya guys. Then, napansin ko dito kanina, parang nag-jump siya. Pag nag-jump. Now, kapag ganong nag-jump, pwedeng may problema sa flex cable. Power off muna natin. Flex cable. Pwede may problema sa, pwede nga may problema sa flex cable, pwede may problema sa, dito sa kanyang belt. So, eto, tingnan ko lang, bago naman yung flex cable niya, bago naman yung flex cable. Etong naman yung kanyang okay naman, bago naman, wala naman masyadong diyan, oh. Hindi naman dito. Pero parang nagja-jump, So parang nagja-jump. Alright. So ano kaya yung possible problem nito? Basta mararamdaman, makikita mo, pag punta siya dito, parang nagganon siya, oh. Parang yung pulse, nagganon, nag-jump. Then tuloy na naman. Sige nga. Power on. Mag-head cleaning nga tayo. Ayan. Oh, normal na yung galawan niya, oh. Okay. Hindi. Huwag na tayo mag-head cleaning. Matagal pa yun. So, ganito na lang. Sige. So, yan. Inspect natin to. Okay naman. Malinis naman. Bago siya. Ito, bago naman yung kanyang Ito, saan ba dito yung problema? Tingnan natin. Ang pinakang normal guys, naglalak yung yung ating head. So dito, yan. So dapat maglalak yan, hindi siya naglock, oh. Kailangan mo pang iikot yung gear para mag-lock siya. Yun. So nakalock na siya. Yung naka-unlock yan, oh. So dapat nakalock yan, yan.
So, yun yung normal, normal na galawan yan. Sige, i-lock natin, then i-power on ulit natin. Ay, power off, naka-on pala yan. Power on. Yun, nag-unlock siya, then gumalaw. So, dapat nakalock yan, guys. Dapat nakalock siya. Alright. So, kapag ganun, so, iba ang problema nito. Ang problema nito, yan ha, paper jam ha. So, hindi pa yung ito, ayusin pa natin yung output niya. Sige. Okay, power off. Then, unplug. Ito. So, kapag ganun kasi, nagja-jump, ganito yon. So, pwede may problema yung kanyang ruler guide. Ito. Yung plastic ruler guide. So, pwede may problema yan. Kasi hindi nag-lock dito. Ayun, nag-lock. Yan. So, pwede yung ruler guide niya, may problema yan. Ganito. Tanggalin natin yung ruler guide. Yan. Tingnan natin ano ba yung meron sa ruler guide na to. So, pansinin lang natin ha. Yan. Yan, itong ruler guide na to, para siyang film. Yan. Oops, para may scratch na siya dito. Ayan o, nagputi na siya o, may scratch. Then, ito. Ayan o. May scratch siya dito. Ayan o. Kitang-kita yan o. Ayan o, puti na siya. Then, dito, scratch. Yan. So, may mga scratch na siya. So, parang, ayan, sumabit or something like, basta may scratch na siya. Sige, try natin ha. Try nating palitan ng ibang ruler guide. Asa na ba yung iba nating ruler guide dito? Eto. Alright. So, ito naman, galing sa Epson L3110. Ito yung old. Pinakaluma na itong ruler guide. So, yan. Pansinin natin ha. Ayan. So, yung laminating film, yung film niya, ito, iba pa yung kulay niya. Oh. Yan, iba pa yung kulay. So, dito, faded na siya. Ayan, white na yung nakikita natin. Ayan. So, dapat may black siya. Ayan, so white na. Ngayon, mas malaki, mas marami yung nito, yung gap. Dito natin mapuprove kung talagang ruler guide yung problema niya. Kasi dito, kaunti lang. Ito, ilagay natin yung marami yung ng ruler guide. Tama ba yung tawag ko dito? So, actually, hindi ko talaga yung mga pangalan nito, guys. Pasensya na, ha? So, i-comment nyo na lang sa comment section kung ano ba yung tawag dito. Kasi hindi ko na talaga siya actually na pag-aaralan. So, nagre-repair lang kasi tayo, Yan, busy din tayo sa school. So, I have no chance to, to study about the parts of the printer. So, nadidinig lang natin. Yan, then yun. Sige nga, lagay nga natin to dito. That's it. Balik natin siya doon. So, na to ha? Ibang ruler guide na yung lalagay natin ha. Yan. Lagay dyan. Sabit dito. Ipasok sa head. So, ipapasok nyo siya doon sa sensor. So, tingnan nyo na lang. Lahat na kapag ganito, dahil tinitingnan nyo yung pagpasok niya dito. Parang ang hirap naman ito ipasok, guys. Asa na ba yung ruler guide na yun? Ang hirap, ha? Yan, tiyagaan nyo na lang, ha? Dapat malinaw yung mata nyo. Alright, yan. Yan, ay pasok na natin, guys. So, sabit na natin siya doon. Yan. Alright. That's it. Sige nga. Ano ba yung pagkakaiba nila? Power on. Pansinin natin yung head.
Okay naman. Sige. Lagay tayo ng bond paper. Photocopy nga tayo. Black and white. Ayun, oh. Oops, error. Error na siya. Ayun, sumipol na siya. Yan, paper jam. Okay. In simple explanation, ganito yun, guys. Ano? Alright, so simple explanation lang tayo. Okay. Yung film kasi, ito, yung ruler guide na to, so may dinadaanan siyang sensor. So sinesensor yung sensor, sinesense niya tong film na to. Ano? So yan. Kapag ganitong may problema, yan oh. Yan, may scratch na, may gap na. So ibig sabihin, pag dyan, hindi niya na mabasa. So nagja-jump na siya. Ano? So yun yung problema. So ibig sabihin, the main problem of this printer is the ruler guide. Ito na yung main problem niya. Kasi pinalitan natin siya ng ibang, ano, yan. So, power on. Tingnan natin. Dapat ilabas niyo yung bond paper. Ayun o, tingnan niyo yung gap o. Hindi na yun yung mabasa. Kaya siya nagja-jump. Parang gumaganon siya o. Then bumibigla siya. Ayun o, di ba parang gumanon? O, ibig sabihin, hindi niya yung nabasa doon. Yan, lumabas na. Yung bond paper. Kasi yung, ayun o, di ba, nag-jump. Ito, yan o, mas maano yung jump niya kasi mas malaki yung gap kumpara dito, ano. So, kumpara dito, mas maliit yung gap. Hindi natin masyadong pansin yung kanyang pag-jump. Ito, yan yung gap niya o. Pero dito, malaki yung gap. Power off natin. Then, that's it. So, wag na natin ano yun. Baka masyado pang masira. Now, palitan nyo lang to. This is available via online. Ano po? Sa Shopee, sa Lazada. Bili na lang kayo. I don't know the exact name, pero ruler guide. Parang something like ruler guide siya. Or plastic guide. Or ruler guide. Ano? Yan. So, basta makita nyo yung ganyan, bilihin nyo na. Ano? Sige. So, yan. Nag-lock na siya. Ganito. Tanggalin muna natin to. Pati itong kanyang paste ink pad. Then ito din. Tanggalin natin to. Alright. Yan. Then, tanggalin ulit natin yung sinasabi nating ruler guide. I don't know ha. Hindi ko alam kung tama ba yung name na binibigay ko. So, based on my on understanding, So, tinitingnan ko lang siya. So, plastic naman kasi siya eh. Then, guide. So, yun yung tawag ko. So, please correct me if I am wrong. So, yan. Remove lang natin. Tanggalin ulit natin. Yan. Yun nga, sabi ko nga guys, mas malaki yung jump niya, yung error niya, kasi malaki na yung gap. Ayan o, tingnan nyo o. Ayan o, diba? Ayan o. Yun, malaki na, kaya kita-kita natin yung pag-jump niya. Yan yung sinasabi ko. So, maliit ito. Ayan. Then, ito. Pareho kasi siya sa Epson L3110. So, may problema. Ayan, problema yan ha. Sa din yan, sa nagiging cause. Kaya nga may sensor, So, kung wala na mabasa si sensor, so yun, mag-jump na lang talaga siya. Yan. Now, wala tayong available na ganyang size. So, mayroon tayong available na malaking size. Ito. So, this is from Epson L120. Yan, tingnan natin yung ruler guide niya, o yung guide niya. So, yan, di ba malinis pa? Wala pa siyang gap. Ayan, So, pwede naman ata to, try natin. Tingnan natin yung size niya. Yung thicker niya, so yung kapal, yung laki niya, yung laki, mas malaki to. Pero okay lang naman yan.
Kasi pare-pareho lang naman yung sensor nung lahat ng Epson, pare-pareho lang naman yung sensor. Dito lang sila nagkakaiba-iba, ano? Kasi sa design yan. So, tingnan natin ang haba. Ayan. So, mas mahaba yung sa Epson L120. No? Tingnan yung difference niya. Ano? So, yun yung difference. Now, question. Pwede ba to? Try natin. Okay. Try natin, ha? So, wala naman mawawala kapag nag-try ka, ano? Ayusin lang natin. Para matatanggal na to, ah. Naku naman. Ayun, okay. Sige, pasok natin doon. So, kita nyo naman, ha. Kung kayo na yung gagawa, mas makikita nyo kung paano to gawin. Ano? So, yan. Then, ipasok natin siya dito. Ayan. Yan. So, ito yung sensor niya. Nasa loob siya. Yung sensor, itong may gap na to. Yan. Yan, naka-usling yan. Oh. Yan. Yan, naka-usling yan. So, dyan natin ipapasok yung ating yung sinasabi kong ruler guide. I don't know if the name is correct. Correct me if I am wrong. So, pasok natin. Dapat malinaw yung mata ninyo. May pasok nyo siya. Yan, kagaya niya. No? Yan, oh, diba? Lumabas na. Then, alright. So, since mahaba siya, kapag nilagay natin siya dito, yan. Yan. So, yan. Mahaba talaga. Pag nilagay natin, yan. Kita ba? Sorry na. So, yan. So, mahaba talaga siya. Ayan, oh. Ayan. So, yan. Hindi siya, ano. So, dapat ganito. So, dapat nagagalaw yung kanyang, ano. So, dapat naglalaro siya. Ganyan, oh. So, dapat nakaganyan siya. Ano? Para mabasa. Kasi kapag hindi naman, nakaganyan, kapag naka-eksakto lang yung ganyan, so, magji-jump pa din siya. Ano? Sige. Try nga natin. Log in. So, ito, hahawakan ko lang siya, ha? Itetest lang natin kung talagang ruler guide yung problema. Yan. O yung plastic ruler yung problema. Sige. Lagay natin siya dyan. Power on natin. Oops. Parang nag-error. Ayun, okay na. Sige, power on. Para sumabit yung gear. Ayan. So, pansin nyo, hindi na siya nag-move doon. Ibababa ko to. So, hawak ko pa din, ha? Ayan. Sorry na. Yung isang kamay kasi natin nakahawak doon sa ruler guide. Yan. So, nakahawak yan dyan sa ruler guide. Then, lagyan ulit natin ng bond paper. Try tayong mag-photocopy. So, hawak lang natin, ha? Kapag tuloy-tuloy yung pag-photocopy ng colored, ibig sabihin, okay na yan. Photocopy tayo. Colored. Iangat natin. Yan o, hindi na siya nagja-jump. Diba? Normal na yung printing niya. Kasi nga, yung sensor, clear na yung pagbasa niya. Ayan. Alright. So, nag-head cleaning na siya, oh. Ayan.
So, yung printer kasi, naka-program yan, alam niya kung may problema sa sa printhead, alam niya kung may problema sa output, automatically nag-head cleaning siya. Ito, at yan, pansin niya. So, malaki yung problema sa head. So, tayo. So, since nag-error siya na nag-error, so normal na yan na mawala yung kulay niya. So, ito, yan, proven and tested na natin na yung problema niya ay nasa ito. So, nasa roller guide. Ayan, Ayan. So, palitan nyo lang to. Mas maganda kung makabili kayo nito ng pang Epson L3110 or Epson L3210 or 5190 kung ano yung model ng printer nyo. So, dapat ganun din yung makuha ninyo. So, eto, pwede naman tong power up natin. Pwede naman tong gawa ng paraan. Ito, pwede naman itong gawa ng paraan para yan, nakalock na siya. Yan. So, pwede naman siyang gawan, guys, ng paraan. So, sabit mo na lang siya dyan. Dagdagan na lang yung gap. Then, isasabit na lang. So, pwede naman itong gawa ng paraan. Post ka lang. Yan. So, pwede naman itong gawan, guys, ng paraan. Ganito lang yung gagawin ninyo. So, yan. Medyo haba-habaan nyo lang yung Parang na yung ko, Pwede ba yung Try natin. Sige, tuloy tayo. So, ito, yung soldering iron natin. So, hahabaan lang natin ng kaunti yung kanyang, ito, yan. Yan. Ingatan nyo na lang, ha. So, inahabaan ko lang siya. Yun. Pwede na ba yun? Yun. Tingnan natin kung pwede na. Sige. Tingnan natin kung pwede na. Siksik na natin siya dito. Right? So, same process lang. Lalagay ko lang siya sa ilalim. Ayusin ko lang. Yan. Yan, tiyagaan lang to, guys, ha. Yan, madali na lang ibalik. Pag inuulit-ulit mo na, madali na lang siya. Yan, pwede na ba? Ayun, so dapat ganun. O, yun, eksakto. So, yan. Tapos dito, gawa natin ng paraan. Paano ba to gagawa ng paraan? Sabit na lang natin siya dito. Paano ba? So, temporarily lang naman itong ginagawa ko, ha? Pansamantala. Pansamantagalan. Yan. So, lalagyan ko na lang siya ng yan, stick glue. Ng glue. Lagyan ko na lang siya ng glue na ma-fix lang siya dito. So, dapat naka-stretch out siya. Yan. So, dapat ito naka-stretch out ito. Nakaganon dapat. Lalagyan ko na lang siya ng stick glue para tuloy-tuloy pa din. Yan. Pag gumalaw yan, yan. Tagal ng stick glue natin, ha. Okay, lagyan natin ng stick glue. So, dikit natin dito. Pag stick glue kasi, madali lang siyang matanggal. Yan. So, madali lang siyang matanggal kapag stick glue yung ginamit natin. Ito pang lang to, ha. Temporary lang to, ha. Pansamantala.
pansamantagalan. Ano? Yan. Alright. Ihipan natin. Pansamantagalan to guys ha. So wala kasi tayong makuha ng pang Epson L3110. So ito. Pansamantagalan muna to. Pero sa tingin ko matagal na talaga to. Pwedeng tumagal ito Yan. Antayin lang natin na manigas siya. Yan. Matigas na ba? Yan. Alright. So pasiguro na lang. Lagyan ulit ng stick glue dito sa ilalim. Yan. Para yung pansamantala natin, yan, pansamantagalan na talaga. So, pag stick glue nga, yung sabi ko nga, mas madali lang siyang tanggalin. Kumpara kung ano pa yung gagawin mo dyan. Ayan. Pati yung kamay ko, nakasama na. Nako. Yung daliri ko, guys, napasama na. Yan. Oops. Nako, hindi pa pala, masyadong tuyo. Yan, ayusin ko lang to para, pansamantagalan na nga to, ayusin ko lang. Kasi, pansamantagalan. Yan. Okay naman yan, guys. Sigurado to. Wala tong problema. Sa alam niya na, Pilipino tayo eh. Yan. Nako, ewan ko kung matanggal pa nga yan dyan. Sa dami ba naman ng stick glue na nilagay natin? Ewan lang. Sige, linisin muna natin to kasi nag-ano yung ink niya. Yun, bumuga na yung ink. Hindi natin na ilagay yung waste ink pad. Alright, ayan na. Pwede na ba yan? Sige nga. Pansamantagalan. Yun. Nako. Masisira pa to. Sige nga, let's try. Try nga natin kung pwede na ba. Yan, power on. Uy, power on. Uy, power on. Lagyan natin ng bond paper. Right, photocopy tayo. Colored. Guide muna natin yung bond paper. Then, that's it. Alright guys, alright. So yan. So nawala na yung paper jam error niya. So madaming category yung paper jam problem. So pwedeng doon sa dalawang tawag natin diyan, dalawang rubber na umiipit doon sa bond paper. Then pwedeng sa flex cable. Then pwedeng doon sa spring. Then pwedeng sa sensor. So, madami, So, i-explore mo talaga. Ito, kakaiba to. So, first time ko itong na-encounter. Then, ayusin lang natin yung output niya. So, wala siyang black, wala siyang green. Yung problema niya. Wala siyang blue, I mean. Sige, power off. Tuloy na natin to. So, ganun pa din, as always, ganun pa din yung gagawin natin. Yan. Ilagay sa gitna. Ito, check natin to.
Uy, kompleto naman guys, oh. May problema. Kompleto naman. Okay naman to, ah. So yan, unang titingnan nyo sa output yan. Tapos gawin na agad natin yung pinagbabawal na technique. Ano? Doon agad tayo sa pinagbabawal na technique kasi mag-iisang oras na naman ulit tong ano natin, video. Yan. So ito kung manonotice natin may leak na siya. Yung print head niya mayroon ng leak. I don't know, baka dito yung problema niya. Ito, oh. Yung black, para yung black niya, may leak na. Ayun, oh. Parang tumutulo na yung black. Tingnan nga natin. Kuha lang kayo ng tissue, guys. Yan, tissue. Then, fold it into 3. 1, 2, and 3. Right. Then, that's it. So, tingnan natin. So, lagay nyo lang siya dito. Place nyo lang siya dito. Yan, ganyan. Kumbaga, hayaan muna natin i-absorb yung leak na ink. Yan. Hayaan muna natin kung mayroon siyang leak. Ayun. So, yun nga. Yan. Yan, wala siyang wala siyang cyan. Paano ba yung gawin? Push natin siya dito. Then, tanggalin natin tong kanyang hose papunta sa waste ink pad. Then, gawin na natin yung ating ipinagbabawal na technique. Ito, balik tayo dito sa technique na tayo na ito, guys. Higupin, ipasok, then higupin. Yan. Higupin. Ayun. So, yun may sumama na yung ink, oh. Hinihigop niya na yung ink. Yan. Gawin nyo to ng 2 beses, guys. Ayan, itapon yung ink. Yan, tinapon natin yung waste ink. Then, ulitin natin isa pang beses. So, mga 2 beses dapat natin gawin yan. Kasi ang ginagawa nito, tinatanggal natin yung bara. Then, pinifeed natin ng ink yung kanyang head. Yan. Alright. Parang, ayun, lumalaban na siya, oh. Yun, lumalaban. Pero may nahihigop siya. Yan. Alright. That's it. Itapon din ulit yung waste ink. Then, linisan natin to. Ganun lang. Yan. So, sa ganitong paraan, yun nga, nafe-feed nga yung natin. Then, ito yung tinupi natin. Baliktarin natin. Then, ilagay ulit natin dito. Then, kasi madumi yung ilalim niyan. Yan. Push natin dyan. Reside. Then, that's it. That's it. Basic lang. Basic. So, kung maninotice natin, yan, may ink siya dyan. Higupin natin ulit yan. Ganun pa din. Lagay yung syringe dun sa hose ng waste ink pad. Then, higop. Ayun. So, kapag hindi siya humihigop, ibig sabihin, barado yung niya. Ito. Barado yung papunta sa waste ink pad. So, since humihigop naman siya ng ink, so, ibig sabihin, clear or hindi siya barado.
And that's it. Balik na natin. Eto. Ayan, oh. Meron na siyang blue. Sige. Balik na natin to. Yun. So, palagi ko tong inuulit-ulit, palagi sa bawat video ko na nakaka-encounter ako ng ganito. So, ito, bili lang kayo ng 10 ml na syringe, 10 ml, or pwede din naman kahit anong ml. Then, dito, kung mapapansin nyo, yung dulo. For example, ito ha. So, this is 5 ml, this is 10 ml. Yan, yung dulo. So, yung dulo, yung nozzle niya, kompleto pa. Yan, oh. So, dito, hinati natin siya, or pinalabas natin yung second nozzle, o yung nasa gitnang nozzle. Tinanggal natin yung nozzle niya, yung takip niya sa ibabaw, para ito, maipasok natin doon sa mabilis natin maipasok doon sa hose. Yun yung pinakasekreto doon. Okay? So, yan, for more, video tutorial, hanap na lang kayo sa playlist ko. So, sa playlist ko, baka makita nyo doon, iba pang problema ng printer ninyo. Alright, sige, try na natin. Sige. Power on. So, yan, 41 minutes na tayo, guys. Sige nga, photocopy nga tayo ng colored. Tingnan nga natin kung mayroon na bang pagbabago. Oops, 2 bond paper yung kinain. Ayun guys, oh, may kulay na siya, oh. Diba? Ayun, very good. Ayan, di ba? Ayun, very good guys, oh. Di ba? So, yun. Kuhang-kuha niya na yung kulay. Sandali lang, di ba? Hindi mo na kailangan mag-head cleaning, mag-ink flushing, yun, oh. Yun, oh. Yun, oh. Oh. Konti lang yung difference nila, pero yun. Then, okay na. Solved na. Wala nang problema. Ayan, so sana nasatisfy kayo sa video na to. So sana nalaman natin kung paano, ano ba yung gagawin natin para ma-overcome natin yung problema ng printer natin. Sana makatulong ito sa inyo guys. Yan, sa mga iba kong video, so please guys, huwag nyo namang i-skip yung palagi ako nakikiusap. Huwag nyo i-skip yung ads kasi doon lang din ako kumikita. Para mas ganahan pa akong gumawa ng maraming videos na mga ganito, tutorial, para masolve natin yung mga problema ng mga printer. So actually, yung singil ko lang naman ganito, 300 pesos, 100 pesos, 200 pesos, So kahit gaano siya katagal, ganun lang yung natin. Then plus pyesa. So, ganun lang yung singilan natin dito. Kasi, sa mga co-teacher natin tong mga printer na to. Or, kapwa natin teacher, So, yan. Then, sa estudyante din. So, especially sa estudyante. So, kapag walang-wala talaga yung estudyante, then may pinalitan akong pyesa. So, yun, nililibre ko na lang yan. So, ganun yung nangyayari. Kagawang-gawa na lang tayo. So, yun, nakikiusap ako sa inyo para masuportahan nyo din ako. Then, wag nyo na lang i-skip yung video. So, pwede nyo panoorin lahat ng video ko para, ayun, para kumita naman tayo. Actually, honestly, nagsusweldo ako kay YouTube almost every 5 months. Saka lang kasi ako nakakakuha ng $100 threshold after 5 months. Medyo matagal. So, matagal. Pinaka-maano na yung 5 months. Dati, 8 months yan, 1 year, ganun. So, nakailang na ba tayo? Ilang years na ba tayo ngayon? Parang 4 years na tayo. 3 beses pa lang tayo nagsweldo kay YouTube, which is yung natin more than 5,000. Ang $100 kasi more than 5,000 lang yun. So yun, pa-support naman para at least ganahan tayo na gumawa pa ng marami pang videos. Yan, so sana nakakaintindihan tayo guys. So thank you so much. This is Origin Cotec Alan Tamarino. Peace out guys.
So yan ha, pakiusap lang doon sa susunod nating videos. Huwag nyo nang i-skip yung ads. Thank you and good evening. Mabuhay kayong lahat.